enerhiya ay nakakahawa. Ito ay isang bagay na hindi nakikita ngunit nadarama natin kahit saan. Maaari nating maranasan ito sa loob natin sa ating bahay o sa ating kapaligiran. Ito ay isang vibration energy na nakakaapekto sa ating kamalayan o walang malay na kaisipan. Minsan, lumalakad ka lang sa isang lugar at madaram mo na kung masaya ba ito o malungkot ang lugar na ito. Ito ang enerhiya ng lugar na nagpapadala ng isang mensahe sa iyong isip at kaluluwa. Ang ating tahanan ay ang ekstensyon ng ating katawan at kaluluwa at napupuno ito ng enerhiya. Kailangan natin ang ating tahanan na mabiyayaan ng mga positive energies upang mabuhay ng masaya, malusog at maunlad na buhay. Ang ating tahanan ay dapat na isang lugar na nagpapakita ng pag-ibig, init at positibong enerhiya. Dahil dito, tinutulungan tayo ng vasto na bumuo ng isang positive na space na nagsisiguro ng isang maayos na daloy ng positibong enerhiya. Mayroon ding ilang mga simpleng mungkahi upang maiwasan natin ang negative energies. Kaya naman narito at ibabahagi natin ang 9 na simpleng tips upang punan ang ating tahanan ng mga positibong enerhiya. Number 1, salubungin ang positibong enerhiya sa bahay. Ang isang kaaya-ayang magagandang pasukan ay nakakaakit din ng positive energies. Dumadalo ito sa harap ng pintuan, kaya't gawin itong malugod at panatilihing libre mula sa anumang hadlang. Hayaan ang daloy ng enerhiya sa iyong tahanan at punan ito ng kalusugan, kayamanan at kaligayahan. Tiyaking walang bintana o pintuan sa tapat ng pintuan sa harapan, o kung hindi man ang enerhiya ay dadaloy palabas nito kaagad. Pangalawang pwede mong dapat gawin, gamitin ang magnetic color. Ang bawat kulay ng kalikasan ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa mundo. Ang light color or puti ay palaging maganda para sa bahay. Gayunpaman, mas mahusay na magdagdag ka ng ilang kulay dito. Ang mga earth tones lalo na ay nagdadala ng ilang nakapapawi na enerhiya sa isang silid. Ang 7 kulay ng baghari ay maaari ring magdala ng positive vibration sa espasyo at magiging maganda rin ang itsura. Isama ang mga kulay sa iyong tahanan at pakiramdaman ang positibong pagbabago na dala nito. Ikatlo, isang mangkok na asin lang. Ang isang mangkok na asin lamang ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang asin ay pinaniniwalaan na isang simbolo ng paglilinis. Pinapaniwalaan din na sinisipsip nito ang lahat ng negatibong enerhiya at binabalanse ang daloy ng enerhiya sa loob ng bahay. Kung lumilipat ka sa isang bagong bahay o kung nakararanas ka ng isang bagay na negatibo sa iyong bahay, maglagay ng isang mangkok ng sea salt sa direksyon ng northeast at southwest. Ito ang pinakamahusay na paraan upang mapuksa mo ang negatibong enerhiya. Ang bahay ay malilinis at madadalisay. Ang 4, linisin ang kalat. Ang isa sa mga pangunahing panuntunan ng vastu upang mapanatili ang iyong bahay ay panatilihin itong walang kalat. Ang kalat sa bahay ay pinipigilan ang paggalaw ng positibong enerhiya at maaring magresulta sa pagkakaiba-iba at hindi pagkakasundo sa buhay at tahanan. Ang organisado at malinis na bahay ay mukhang kalmado at nakare-relax. Huwag ding panatilihin o gamitin ang anumang bagay na nasira, sunog na o hindi na ginagamit. Pinipigilan lamang nito ang daloy ng positibong enerhiya. Itapon ang anumang bagay na ibinabalik ang hindi maliligayang mga alaala kaagad sa labas ng iyong bahay at mararamdaman mo ang pagbabagong dala nito sa iyong buhay. Ikalima, dalhin sa bahay ang kalikasan. Ang mga virgin kulay ng kalikasan ay kumakatawan sa kapayapaan at katahimikan. May isang bagay na kahimahimala sa kalikasan dahil nababawasan nito ang galit at pagkabalisa at pinapaginhawa ang ating isip at kaluluwa. Hayaan ang likas na katangian na bisitahin ang iyong tahanan araw-araw. Ibig sabihin, palamutihan mo ang iyong bahay ng mga halaman at pwedeng lumikha ng isang panloob na hardin.
Ang lucky bamboo, mga namumulaklak na halaman, or mga money plant ay isang mahusay na pagpipilian. Gumamit ng mga stones at rocks para sa natural na texture. Ika-6, tunog ng musika. Ang musika mula sa mga wind chime, mga bells at mga instrumento sa musika ay sumisira sa negativity at tumutulong sa malayang daloy ng positibong enerhiya. Ang tunog na nakapapawi na musika ay tinatanggap ang kasaganaan sa tahanan. Ibiti ng mga chinmineya ng hangin o kampanilya sa pasukan upang tanggapin ang yaman at sa banyo upang maiwasan ang pag-agos ng kayamanan. Ika-7, salamin sa dingding. Maglagay ng mga salamin na estratehikong nasa iyong tahanan upang maikalat ang enerhiya sa iyong positibong paraan. Ang reflective surface ng mga salamin ay sumasalamin sa parehong positibo at negatibong enerhiya. Kaya bakit hindi ilagay ito upang ipakita ang isang bagay na maganda at positibo? Ngunit dapat iwasan ang mga salamin sa iyong silid tulugan lalo na kung sumasalamin ito sa kama. Ang salamin ay maaaring mapalakas ang silid at hindi ito mabuti para sa iyong pagtulog. Ika-8, sariwa at mababangong aroma. Magsindi ng ilang mabangong kandila at stick ng insenso upang linisin ang kapaligiran. Pinupunan nito ang iyong bahay ng mabangong aroma at nagpapalabas ng positibong enerhiya. Ang mga sariwang bulaklak ay auspicious. Ilagay ito sa isang mangkok o florera na may tubig sa loob nito. Palitan ng tubig ng regular at tiyaking sariwa at mabango ang mga bulaklak. At yan na nga ang ating mga tips na pwede mong gawin sa iyong tahanan upang papasukin ng positibong enerhiya at mapalabas natin ang negatibong enerhiya. Nang sa ganon ay maging magaan ang ating pamumuhay sa araw-araw na pagtira natin dito. Ngunit tandaan, ito ay mga gabay lamang. Nasa inyo pa rin kung ito ay inyong susundin o gagawin. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay.